Muslim, bago mangyaring katapusan ng mundo, lilitaw sa kanila ang kanilang dakilang bayani na tinatawag na The Mahdi. Ayon sa Wikipedia, ang Mahdi ay isang figura ng Islamic eschatology na paniniwalang lilitaw sa katapusan ng panahon upang alisin sa mundo kasamaan at kawalan ng katarungan. Sinasabing siya ay isang inapo ni Muhammad na magpapakita kaagad bago kay Jesus. Ang Mahdi ay binanggit sa ilang mga canonical na compilation ng hadith, ngunit hindi ito nabanggit sa Quran. Sa Islam, ang Book of Hadith ay isang koleksyon ng mga reports tungkol sa mga sinasalita at ikinikilos ni Propeta Muhammad. At ito ay isang pangunahing pinagmulan ng batas ng Islam at patnubay sa moral. Kaya sa hadith lang nabanggit ang propesiya ni Mahdi ngunit wala sa Quran. Ayon sa propesiya ng mga Muslim, ang Al-Mahdi ay mamumuno sa buong mundo bago ito matapos. Naghihintay ang Muslim ng isang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ayon sa tradisyon ng mga Islam, siya ay lilitaw bago sa mga huling panahon upang itatag ang katarungan at kapayapaan dito sa lupa. Itatag ang Islam bilang tanging religion at mamumuno sa mundo bago ang katapusan ng mundo. Ang nakakaintriga sa propesiya ng Al-Mahdi ay kung ilang taong maghahari sa buong mundo ang The Mahdi na ito. Kung igugugol mo kung ilang taon ang paghahari ng Al-Mahdi sa buong mundo ayon sa Islam, ay ito ang sinasabi. In Islamic eschatology, the Mahdi is said to rule the world for 7 years. Ayon sa Islamic University, ito naman ang sinasabi. He will fill the earth with equity and justice as it was filled with oppression and tyranny, and he will rule for 7 years. 7 years? Pero ayon sa Bible, ang Antikristo ay makikipagkasundo sa Israel sa loob din ng 7 years. At mamamatay ang Antikristo after 7 years. Coincident po ba ito? So may possibility kaya na ang The Mahdi ang iniintay ng Muslim ay yung Antikristo sa Biblia? Well, kayo na po ang mangusga. Ito lang po ay base lamang po sa ating pag-aanalisa. Ayon sa listahan natin, pasok siya sa number 2 na makikipagkasundo sa Israel sa loob ng 7 taon. At isa pa sa nakakamangha sa Muslim ay karaniwan ng kanilang death execution ay ng ulo. Wherein, what a coincidence na ang Antikristo ay gagawin niya ito sa mga huling araw. Na niya ng ulo yung mga Kristiyano. Kung babasahin natin ang Revelation chapter 20 verse 4, nakita ko rin ang kaluluwa ng mga dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito tumanggap ng tatak ng halimaw sa kanilang noo. Binuhay silang upang maghari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya yung number 6 sa ating listahan ng katangian ng Antikristo na ulong ang sino mang di tumanggap ng tatak ng halimaw ay what a coincidence din na ang pamamaraan ng death sentence ng mga Muslim ay well, makes sense na pwedeng isang Muslim o mula sa Arabong bansa magmula din ng Antikristo. Ang tensyon sa pagitan ng mga Arabong bansa at sa Israel, ang tanging solusyon diyan ay nasa parehong panig mismo. Hindi European, American o sino mang religious leader ang pwedeng magpakalma sa pagitan ng mga Hudyo at Muslim, kundi tanging isang Muslim din ang makapagbibigay ng kapayapaan dito. Remember, ang Muslim ay anak din ni Abraham. Sila ay mula sa lahi ni Ishmael na kapatid ni Isaac. At isa sa mga anak ni Isaac ay si Israel. Kaya posibleng kapag anak ni Abraham ang tumulong mismo sa Israel, may kredibilidad itong maging tagapayapa sa pagitan ng mga Arabong bansa at ng Israel, lalo na sa pagpapatayo ng Third Temple. Katunayan, ang pagkakaisa ng mga Hudyo at Arabong bansa ay nakikita na natin sa tinatawag na Abrahamic Family House, Abu Dhabi. Dito ay tabi-tabi ang moske ng Muslim at sinagoga ng mga Hudyo at kasama na rin ang mga Katoliko. Kapag naandyan ang Antikristo at kung isang Muslim ang Antikristo, madali ng pag-usapan ang pagtayo ng Third Temple. Kaya malaki ang posibilidad din na ang Antikristo ay isang Islamic Antichrist.